Simula pa noong taong 2000, sinasabi na ng mga eksperto ang tungkol sa posibleng pagkatuyo at pagkaubos ng malinis sa tubig na maiinom o maaaring ikonsumo ng mga tao. Ito raw ay magsisimulang maramdaman sa Pilipinas sa taong 2025. Ngunit, sa isang lugar na aming natagpuan, ay tila nag-uumpisa ng lumitaw ang mga senyales ng nasabing dilubyo. Di kalayuan sa aming paaralan at sa main road ng aming bayan ay nakatago ang isang maliit na lugar. Sa barangay San Isidro sa Taytay, Rizal, sa loob ng isang maliit ng lugar ay mayroon pa palang isang mas pribado at liblib na komunidad na mahirap tuntunin para sa mga tagalabas. Upang marating ito ay malayo-layong lakaran at matataas na talahiban pa ang kailangan daanan. Matapos baybayin ang isang makipot na daan sa gitna ng talahiban, ay maririnig mo na ang tila umaawit na tunog ng agos ng tubig. Kaunting lakad pa ay matatanaw mo na ang pusod ng barangay San Isidro. Ang ilog, Simona. Sa kabilang ibayo ng ilog, ay nananahan ang 22 pamilya na araw-araw ay masigasig na tumatawid sa sarili nilang gawang mga tulay patungo sa kabiasnan. Mula sa kanilang munting komunidad na kung tawagin ay charity, nabigyan kami ng pagkakataong makapanayam ang ilang mga residente dito. Isa na dyan ang pinakaunang residente at lubos na ginagalang ng mga tao sa charity. Kilala siya sa tawag na Mamay. Ako si Mercedes Forte. Ang edad ko ay 82 na. Ipinanganak ako noong 1934. Nung kami nakatira dito, noong 72 pa, 1972. Hanggang na, ngayon nandito pa kami. Itong lupa na ito, sa Philippine Charity Sophistic, hindi man ako inaalis. Yung ilog na yun noon, malinis yan. Pero ngayon marumi na dahil sa tao na marami na nakatira. Ginagawa na tapunan ng mga basura. Ngayon, tahimik naman kami dito. Wala naman ang problema. Hanggang na, mula noon kami nakatira na dito, yung mga tao nakiusap na matira sila. Pumayag naman ako dahil wala kaming kapitbahay. Kaya ngayon marami na rin kami. Hanggang na, ako na lang ang natira sa Philippine Charity, ang iba pinaalis na nila. Sawa ng Diyos, siguro naman, mabibigyan din ako ng lote ng charity bago bawion sa akin itong lupa na ito. Ang mga anak ko, dito na nagbinata, hanggang na nakaanak na sila, naka-asawa na yung mga anak nila, mayroon na silang mga apo. Kaya siguro naman, nagmamakaawa man ako sa Panginoon na sana umabot pa ako ng 90 bago ako bawian ng buhay. Sabagay, okay na ako ngayon dahil tanggap ko naman na ako umidad ng ganito. Sa loob ng 4 na dekada, simula pa sa kanilang mga lolo't lola hanggang sa mga kaapu-apuhan nila, ang mga residente ng charity ay namulat na at nasanay sa kanilang payak na pamumuhay. Ayon kay Mamay, inabutan niya pang maganda at malinis ang ilog. Pero magmula nang ito'y maurbanisa, ay nagsimula na din ang unti-unti at ngayon matinding dumi dito. Ako po si Mary Joy Morera. Ako po ay 29 years old.
May 5 anak. Ano po yung itsura ng ilog na dumating kayo? Ano na siya, madumi na talaga siya. Madumi na talaga siya. Tapos, konti pa lang yung tao dito. Ngayon, marami na kasi. Ano po yung epekto sa inyo ng ilog? Ayun, mabaho. Maraming basura. Meron po ba kayong mga ginagawang paraan para maayos yung ilog? O dati, may naglilinis dyan. Kaso, iba na kasi ngayon yung namamahala dito. Kaya parang, wala na. Tapos marami rin kasi nagtatapon ng mga taga-taas. Paano nyo po ikukumpara yung buhay dun po kesa po yung dito sa malapit sa ilog? Maano naman dito, masaya. Kasi halos dito na ako lumaki. Dito na ako nagkaasawa. Na ako nagkaroon ng anak. Sa tingin nyo po may pag-asa pang may balik yung linis ng ilog? Meron pa naman kung magtutulungan siguro. Tapos kung may cooperative yung mga tao dun sa taas, na hindi na sila magtatapon. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na ipaalam yun sa government yun, ano pong mensahe na may bibigyan? Ano po, sana malinis yung ilog namin para hindi na parang pag kami pumunta ng ibang tao, parang hindi nakakahiya. Para maging maaliwalas, tignan. Hindi na mabaho. Nang amin silang makapanayam, isang munting kahilingan ng aming natunghayan. Ito nga kaya'y mapagbibigyan? May pag-asa pa nga ba ang ilog Simona? Ako, si Marisa Arellano. 37 years old, 20 years na dito sa ilog. 5 ang anak. Trabaho ng asawa ko is janitor. Naranasan namin mag-ulam ng sitsirya noong mga panahon na yun. Pero sa ngayon, medyo okay na yung pamumuhay namin. Kasi medyo maganda na yung trabaho ng asawa ko. Ano po yung trabaho niyo? Operator na siya ngayon. Train operator. Kayo po? Wala. Nag-ano lang ako, gagawa lang ng basahan. Ano po yung itsura ng ilog na dumating kayo? Malinis. Walang mga basura. Naliliguan po. Oo, naliliguan pa namin dati. Kamusta naman po yung buhay niyo sa tabi ng ilog? Okay naman, walang magulo. Masaya. Kung ikukumpara ang pamumuhay nila sa atin ngayon, nakatutuwang isipin na kahit simple ang buhay ay tila kontento at masaya na sila rito. Hindi mo rin lubos maisip na sa kabila pala ng mabilis at taba ng takbo ng buhay sa panahon ngayon, ay may mga taong gaya nila na hindi naman naghahangad ng sobra sa buhay, kundi ang tama lamang at kung saan sila masaya. Paano niyo po ikukumpara yung buhay niyo noon tsaka ngayon nung malinis pa po? Yung noon kasi, parang medyo, yung walang masyadong nakakasakit din sa mga bata. Tapos nung magmula nung ginawang tapan ng basura yung ilog, hindi nagkakaroon ng mga karamdaman yung mga bata rito. Tulad po ng mga Tulad ng mga ubo, sipon, tapos yung mga parang galis, parang kati-kati ganun. Dengue, nagkaroon ng mga bata dito, dengue. Kailan po nagsimulang dumulog? Medyo matagal na rin. Siguro mga year. Ano po yung naging dahilan? Yung mga homeowner dyan sa taas, dito nagtatapon ng basura. Kahit na may mga kumukuha ng basura din sa taas. Ano po ba ito ng mayor? Palagay ko, alam, yung mga ganyang klase ng sa lugar namin. May ginagawa po ba sila para maalis? Nung kailan, kumuha sila ng mga tao para maglinis na may mga bayad arawan. Pero sa ngayon, ilang taon na wala na. Ano pong mensahe niya dun sa nakakataas po kung sakaling nakikinig? Okay, kung alimbawang makakasalamuhan namin si Mayora, panghihilingan lang namin yung pagsabihan yung mga homeowner sa Simona na
huwag gawin tapunan ng basura dito. At yung tulay na hinihingi namin matagal na para sa mga estudyante. Pag oras ng may tag-ulan, ganyan, bagyo, kasi yung mga estudyante rito hindi nakakatawid ng ilog. Yun ang nagiging dahilan ng pag-absent nila. Bilang naninirahan sila sa mismong tabi ng ilog Simona, hindi maiiwasang maramdaman at madanas nila ang mga epekto ng madumi at baradong ilog sa tuwing may mga di inaasahang sakuna at kalamidad. Yung umundoy dito sa amin, malakas ang baha, umulan. Yung tinitirahan namin dito sa likod, kubo pa yun, naanod. Tapos yung malaki ng tubig hanggang dito na. Diyan na kami duman sa Richmond. Kasi nawasak na yung bahay namin, naanod na eh. Wala nang mga tao rito. Tapos nung dumating naman yung bagyong Mario, ganon din, baha rin. Halos wala rin makain mga tao rito dahil wala nang pumupunta rito sa amin para tumulong. Kaya nga yung tulay, yung nire-request namin, kasi yun lang ang ano namin dito sa pagbumabaha, kaya yung mga bata para makapasok. Matagal na namin yung sinasabi sa kapitan na bigyan kami ng tulay. Sabi na lang nila, oo lang sila ng oo. Eh, yung buhay namin, ganito. Pag umuulan, nandito lang, pagbaha. Tapos pag hindi naman, yun, saka kami nakakalabas doon. Pag malaki ang tubig, minsan pinipilit na lang namin tumawid para makabili kami kung anong kailangan namin dito. Kami lumalapit para humingi ng matagal na namin hinaing na mabigyan kami ng tulay rito sa PCS o compound kasi itong tinitirahan namin, charity at tawag. Nakikiterik lang kami ng bahay. Hindi naman talaga sa amin to lupa. Yung undoy ng 2009, nag-undoy, di ba? Ilang years na ngayon. September 26 yun nang nangyari. Kaya siguro mga 6 na ngayon, 6 na taon na nang nangyari. Marami na rin mga bagyo-bagyong dumating. Puro okay lang naman kami. Yung nga lang yan, pagbaha, yun lang talaga mga bata hindi nakapasok. Maraming nagtatrabaho na naabala, siyempre hindi nakakatawid. Kasi dito, bawal ka dumaan. Dahil yung ridge mo na yan, ano yan, private property. Kaya yung ano na lang yung mga undoy, yung Mario, yung Doming, yun lang talaga bumabaha ng malaki dito sa amin. Sa aming paglilibot sa lugar, ay nakuha ng isang parte ng ilog ang aming pansin. Kung sisipagin ka lamang maglakad-lakad, ay matatagpuan mo ang isa tila batis sa dulo ng ilog. Kumpara sa malawak na parte ng ilog, mapapansin mong mas malinis ito at mas maaliwanas tignan. At ang dahilan sa magandang pagbabagong ito, ako pala si Sunny Daling. 30 years na ako rito sa ilog nito. At hindi man ako nag-iimbita na maglinis sa ilog. Kusa akong naglilinis sa harapan, likuran ko para ako'y gayahin maglilinis. May order sa amin yung barangay na huwag na nga magtapon ng basura dito sa ilog. Ngunit mayroon mangilan-ilan dito sa amin na matigas ang ulo. Kaya ako, para makaiwas lang sa gulo, ipinapakita ko na sa kanila kung paano ang pag-iwas ng sakit. Lalong-lalo na maraming mga bata rito naglalaro sa ilog. Kaya hindi ko pinabayaan yung likuran ko. Lagi ko, halos araw-araw pag wala akong trabaho, dito ako sa ilog, naglilinis. Kahit na ako'y sinusuway na ako ng asawa ko na tama na, hindi ko pinapansin dahil yung pagpapakita ko sa kanila na paglilinis, ang nais ko lang doon na gayahin ako na yung mga basura nila, sana naman matuto silang
tapon ng tamang tapunan. Kasi ako nga mismo, basura ko nga mismo, ako mismo, iniingatan ko na huwag ako makapagpinsala sa iba. Dahil ayaw ko nang makakarinig sa mga kapitbahay ko na basura ko nakakalat sa bakuran nila. Kaya basura ko mismo iniingatan ko. Kaya halos yan mga, minsan nga, pinagkakatsaw-katsawa nila ako. Ano daw gagawin ko rito sa ilog? Bakit ko raw nililinis lagi yung ilog? Iba dyan, nagtatapon. O kung babayaan mo sila, kung ikaliligaya nila, nasa kanila na yon. Basta ipinapakita ko sa kanila na yung likuran ko ay lagi malinis. Kasi wala rin naman ang ibang makikinabang dun sa paglilinis ko kundi yung mga anak ko dito sa ilog naglalaro. Kung sa akin naman, kung ayaw nila akong gayahin, okay lang sa akin. Okay lang sa akin kung hindi ako gayahin na paglilinis ng ilog dahil alam ko itong paglilinis ko para din sa kabutihan ng lahat. Yung dumadaan. Minsan kasi maraming dumadaan dito. Yung namumulot ng mga lata, yung mga basura-basura. Kaya pag daan dito, yung napapansin ko rin sa tao na dumadaan dito parang hindi nakatakip sa ilong. Yung, kasi wala silang naamoy dahil pag may basura ka agad yan, antimano, pinatutuyo ko tapos sinusunog ko pag na ano na. Yun nga, yung mga minsan, yung mga bato-bato, iniipon ko yung mga bato. Kaya ginagawa kong nirekrap-rekrap ko dito sa gilid ng bahay ko. Tinitirahan ko dahil pag lumakas nga yung tubig, nahuhukay yung nahuhukay yung ilalim ng bahay. Kaya yung mga bato dito na naipon ko, kinatabi-tabi ko. Kaya minsan pag yung pagkahapon na sobrang daming lamok dito, kaya nagsusunog ako ng basura. Minsan may nagsisigaw sa akin dito na nausok. So, hindi ko lang pinapansin. Maya pinapatay ko na lang din dahil para iwas nga sa gulo. Inano ko lang. Pero pag yan na yun lang, isa lang naman ang tao na sumisigaw rito na mausok. Pero sabi ko naman, itong pagsusunog ko naman sa basura para naman sa lahat to eh. Bumaba kayo dito, wala kayong maaamoy. Kasi mismo dumi ng tao dyan, minsan nahawakan ko pa. Pero hindi ko niintindi, wala silang narinig sa akin na kabastusan. Inano ko lang na magkaroon man na sana sila ng kahit kunting hiya na lang. Dumi nila ay sinusunog ko, nililinis ko. Ang inano ko lang na gayahin sana ako. Kasi may order na nga sa amin na sa barangay na huwag magtatapon sa ilog ng basura. Pero wala naman sumusunod eh. Halos idinadaan nila doon sa mga bata. Yung mga bata nagtatapon ng basura, binabayaran nila. Yung mga bata naman, tapon lang din dito sa ilog. Malay ko sa bata kung saan nila tinatapon. Kaya yun, pinagtsatsagaan ko na lang kahit na pag mga bata nakikita ko nagkakalat, yan, pinagsasabihan ko na huwag nyo ikakalat. Ako na bahala dyan, susunugin ko na lang yan mamaya. Pag wala na yung pag wala na yung mga may edad-edad dyan. Kaya yung may mga edad kasi karamihan din man dito, may mga sakit sa hika. Pag makaamoy ng usok, inuubo-ubo na. Gustuhin ko man na pumunta sa barangay na ganun, humingi ng suporta para huwag nang tapunan yung dyan, yung tawagin yung kawa-kawa. Naisip ko rin, huwag na lang dahil baka pag mag-request naman ako doon, baka ako ikalabanin. Ipabayaan ko na lang. Maglinis lang ako ng sarili kong likod. Ayoko nang magkakaroon ng kaaway. Yun nga lang, pag yung tag-ulan, hindi maiwasan talaga yung mga basura doon sa itaas. Natatangay. Dito na naman tambak sa baba. Hindi mo naman mapigil yung ganun ng mga tapon nila dahil karamihan ng magtatapon niya puro mga bata. Binabayaran lang ng mga bata magtatapon. Ilang taon na rin ako naglinis-linis dito sa ilog. Wala naman gumagaya sa akin na
maglinis sa ilog, sa likuran. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paglinis ko. Kasi parang ano na lang, parang exercise ko na lang din to paglilinis-linis dito. Sa kabila ng kasalukuyang magulo at maduming lagay ng ilog, nakatutuwang isipin na sa panahong sumuko na ang karamihan, mayroon pa ring mga taong kagaya ni Kuya Sunny na positibo. Minsan kapag kagabi, dito ako nag-standby sa likod. Nilamok, hindi ko na ramdaman na mayroon lamok dahil nagpapausok-usok ako, nagsunog-sunog ko paunti-unti. Mahirap naman kung sunugin mo lahat dahil mamaya puntahan mo ako sa barangay, baka may nasunog ditong bahay. Kaya ang ginawa ko, paunti-unti lang sunog. Magkaroon lang ng usok, pangtaboy ng mga lamok. Yun lang ginagawa ko. At bilang tugon sa mga panawagan ng tao sa charity, kami ng aming buong klase ng AB Communication Arts sa STI Ortigas Cainta, sa pangunguna ng aming CWET professor na si Ma'am Galo, ay napagdesisyon ng magbigay ng kaunting tulong. We are the lights around the world, around.
Same question po na, ano po yung naging reaction niyo po dun sa pagpunta at sa mga ginawa po namin? Maganda. Nilinis ng ilog. Tapos, magpapakain kayo. Wala naman problema. Lahat kami dito masaya. Pag dumarating kayo, pati mga bata. Noong una, syempre natuwa kami kasi may mga dumating dito na naglilinis sa ilog namin kahit madumi. Nakakahiya naman kasi ang dumi-dumi ng ilog namin. Tapos ang daming nagtatapon. Tapos yung mga estudyante pa naglilinis. Pero mas okay, mas pabor yun sa amin kasi nalilinis yung ilog namin. Ang ano na lang namin, syempre tutulungan na lang namin sila para maging malinis at maayos yung ilog namin. Tuntua din namin sa mga estudyante kasi naki-operate naman sila dito, okay naman. Tsaka mababait naman sila eh. Yun lang, salamat. Salamat po sa tulong ninyo na binigay niyo po sa amin. Sana po bumalik po ulit kayo dito. Masaya po yung pagpunta namin dito kasi friendly yung mga tao, madaling pakisamahan. Tapos masaya sila kasama. Tsaka sila, tagdan approachable, pati tagdan madaling kausapin. Tsaka masaya din kasi buong ABCOM nakatulong kami sa lugar nila. Tsaka tagdan yung mga hindi namin dating ginagawa, nagawa namin dito, bawal yung maarte, magdadampo talaga ng kalat. Yun lang. Yes. Para yung pagpunta namin dito, whole new experience siya. Kasi parang bumalik nung kabataan na wala pang masyadong gadgets, technologies, tapos parang kahit ito lang, masaya, ganun. First time kong gumawa ng ganitong community service. Hindi ko pa ito naranasan sa buong buhay ko. Kaya lahat bago. Parang ang sarap tumulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Masasabi kong napakagandang experience nito para sa amin. Kahit na, yun nga, pagdating kasi namin dito, nakakagulat. Kasi sobrang dumi, tas yun nga, parang, syempre may isip mo na parang napakahirap magsimula kasi yun nga ang daming basura. Tapos ganun, diba? Tsaka hindi namin ina-expect na may ilog pa pala dito sa atin. Kasi ang alam namin, yung puro parang estero na lang. Hindi yung parang meron pang malinaw na tubig na ilog na merong mga konting basura. Kahit na makikita mo naman sa ilog medyo malinis pa yung tubig, yung may basura-basura lang. Pero nung una kasi parang ang hirap isipin na lilinisin namin yun, na parang, hindi ba parang delikado, ganun. Pero nung na-experience na namin, parang, ang saya na pala ng experience, lalo pag kasama mo yung mga kaklase mo. Nakikita mo na silang nakangiti. Oo, nag-aasaran, Tsaka yung mga tao dito, sobrang saya, approachable sila, hindi sila yung snob. Fame. Parang masarap silang kasama. Kaya na-excite kami kapag pumupunta kami dito. Kahit na nakakapagod talaga maglinis ng ilog kasi pagbalik namin. Tsaka lalo kami na-motivate na natulungan sila. Para masabing may improvement yung pagtulong namin. Yun lamang. Sa huli, hindi naman talaga mahalagang malaman kung sino ang may kasalanan. Kapatagataas man o tagababa, bawat isa sa lugar ay parte na ng ilog. Sinabi nga ng mga eksperto na sa pagdating ng taong 2025 ay maaari nang lumaki ang problema ng tao sa tubig. Hihintayin pa ba natin kung pwede namang agapan? Kailangan nito ng agarang solusyon. Dapat tayong magtulungan. Sabi nga nila, prevention is better than cure. At lagi nating tandaan na ang tubig ay buhay. Magpasalamat tayo sa Poong May Kapal at pangalagaan natin ito.